Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, kaya talagang ayaw na ayaw nila kay Ma'am Eden Santos dahil 'pag siya ang nagtanong, hindi na alam nila kung ano yung magiging sagot nila. Kumbaga, lagi naka-surprise question itong si Ma'am Eden Santos. Kaya itong si Bongbong Marcos, nagulat siya sa tanong ni Ma'am Eden Santos dahil hindi niya in-expect na gano'n yung magiging, question. Dahil ito, parang ito yung salitang iniiwasan niya hangga't maaari ayaw niyang marinig yung salitang 'to dahil nabablangko siya at, parang kinakabahan kapag narinig niya yung salitang 'yan. So ito, panoorin po natin kung ano yung salitang binitawan dito ni Ma'am Eden Santos na nagpanginig sa panga ni Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin. Pero bago ang lahat, siyempre konting lambing naman po sa inyo, baka naman puwedeng kung hindi pa kayo naka-subscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, isabay niyo na rin yung pag-like, wala naman pong bayad diyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano natawa sa panginginig ng panga ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa tanong ni Ma'am Eden Santos. So sa ngayon po pang Mr. President, wala pa pong plano ang gobyerno na magpatupad ng total ban sa illegal gambling, despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal. Wow, nakaka-addict. Kaya tingnan mo, panoorin niyo at pansinin niyo yung itsura dito ni Pangulong Bongbong Marcos nung narinig niya yung salitang nakaka-addict daw itong online gambling. So ito, tuloy natin. Despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. That's the thing. What is the problem? Is the problem 'Di ba? Kita niyo, bigla siyang nablangko. Kasi allergic sa salitang addict, nakaka-addict. Alam naman kasi natin na ito si Pangulong Bongbong Marcos may issue pagdating sa addiction. Na hanggang ngayon, naka-floating po rin yan yung tanong na yan hangga't hindi siya sumasailalim sa isang drug test. At hindi lang basta drug test, ha, hair follicle drug test ang nire-request. Yan na lang, request na lang. Pero dapat yan, ano yan, 'di ba? Nanggagaling na mismo. Hindi na dapat i-request siya, kailangan mandatory. Siya mismo dapat yung magpatunay. Dahil nga public official na siya, siya pa yung pinakamataas na official ng gobyerno natin, na dapat isang huwaran ng mga kabataan natin, especially kabataan na nangangarap na maging opisyal ng gobyerno. Dapat siya yung maging ano maging standard. Pero until now, pag tinatanong siya pagdating sa drug test, ang lagi niya sagot is, "Why should I?" So hindi naman daw makakatulong yung pag kanyang pagpapa-drug test. Pero still, dahil nga hindi pa rin niya ginagawa yon, nakahanging pa rin po yung question, yung mga tanong sa isip ng mga katoto natin na etong si Pangulong Bongbong Marcos may issue pagdating sa addiction. Hindi natin alam kung sa soft drinks o sa sinasabi ni Marlic ang white substance, yung pulburon daw. Pero dito makikita mo na blanco siya rito sa tanong ng reporter na si Ma'am Eden Santos tungkol sa sa addiction ng online gambling. At nakikita nyo rito, nagbabakal siya rito dahil yung panga niya nagulat dun sa tanong ni Ma'am Eden Santos. So balik natin. Sandali, hanggang ito na. Despite the fact po na yung illegal gambling ay nakaka-addict gaya po ng illegal drugs at nakakasira po ng pamilya. Yun, no, ngumuwi That's the thing. What is the problem? Is the problem online gambling? Or is the problem na addict ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal? That's the problem. Tingnan niyo yung tanong, ano daw ba problema? Yung pagiging addict o yung online gambling? Parang ano 'di ba? Ah, ano bang mas bakit ba kumbaga parang ano bang problema sa illegal drugs, ganyan? Yung illegal, yung cocaine ba ang may problema o yung gumagamit ng cocaine? Yun daw ang alamin natin sa tanong ni Ma'am Eden Santos. Yung online gambling ba ang may problema o yung pagiging addiction doon sa online gambling at natuturuan daw yung mga kabataan?
adik ang tao o nadadamay at natuturuan ng mga bata na magsugal. That's the problem. So let's solve that problem. You know, ang nagiging online gaming is evil. Hindi naman, okay, di ban natin. Hindi ba? Ganun, nandun ang usapan ngayon when it comes to online gaming. Pero hindi naman, kailangan talaga may tendency kuminsan tayo dito sa atin. Pagka may problem, ban. It's not necessarily the solution. Maybe it is. Baka pagkatapos ng usapan nila, sasabihin din, kailangan talaga iban. Di ban. Pero So dito makikita nyo na kasi marami nananawagan na mambabatas, pati ng mga kababayan natin, mga katoto natin, nananawagan na, isa na rin po ako sa nananawagan dyan, na iban na po yung online gambling. Bakit kamo? Parehas din po kasi ng drugs yan. Mr. President, parehas po ng drugs yan. Once na ikaw ay nalulung dyan, nasisira na po yung buhay ng isang tao, hindi lang buhay niya, pati ng pamilya niya. Same thing di ba? Kapag ikaw nalulung na sa illegal na droga, andyan na yung wala ka nang kinikilala. Andyan na yung magnanakaw ka, ultimong pamilya mo, nanakawan mo, ultimong pamilya mo, pwede mong, alam mo yun, tsugiin mo sa loob ng bahay mo. Same thing din sa illegal na sugal. At kahit anong sugal yan, legal man yan o illegal, same lang din po yung ano niyan, yung epekto niyan. Kapag nalulung ka diyan, nandiyan na yung magbebenta ka ng mga ari-arian mo hanggang sa maubos na. At ang apektado diyan is yung buong pamilya mo, hindi lang ikaw. Siguro ito, kinukumpara lang dito ni Pangulong Bongbong Marcos yung sarili niya dahil ito sinasabi nila na ito nga ay gumagamit di umano ng illegal na Coca-Cola. Ganun na lang, para medyo tayo. Ito daw ay gumagamit ng illegal na Coca-Cola. Ngayon sa kanya, dahil nga kaya naman niyang, alam mo, isustain yung kanyang bisyo, ayos lang. Wala naman siyang pwedeng nakawan, hindi niya kailangan magnakaw, dahil meron siyang pambili. Pwede pa nga ipa-deliver sa kanya yan. Pwede, diba? Sabi nga, bali-balita, pag gumagamit daw yan, sabi ni Pangulong Duterte, paano mong makikita, nasa eroplano, or nasa yate. So, walang ebidensya, walang makakita. So, sa kanya kasi, parang kinukumpare niya yung sarili niya doon sa mga nasa baba na gumagamit o naglalaro ng mga sugal-sugal na yan. Online man yan o physical na sugal. Ngayon, sinasabi niya naman dito na ang problema daw kapag may iban daw kagad. Bakit yung Pogo? Kaya maganda to, yung Pogo. Bigla-bigla mo lang ibinan. Dahil ba sa ayaw ninyo, dahil against kayo sa China. Gusto nyo pro-Pilipino kayo. Ngayon, ayaw yung parang ang dating kasi rito, ibinan yung Pogo dahil ayaw nilang malulong sa sugal, yung mga incheck. Ang gusto nilang mangyari rito, ang mga Pilipino ang malulong sa sugal. At yung sugal, gusto nila, nanggagaling dito rin sa atin, made in the Philippines lang dapat. Kasi yung Pogo, China yan So ayaw nila na yung sugal galing sa China. Kailangan dito nang galing sa atin. So ibinan nila yung Pogo. Pero hindi nila naiintindihan o hindi man lang nila inisip, hindi nila pinag-aralan. Ang tiningnan lang agad nila yung bad side ng Pogo, which is yung tumaas daw yung kriminalidad dahil sa Pogo. Which is totoo naman dahil nga napabayaan Kailan lang ba naging kailan tumaas yung kriminalidad na may connection sa Pogo? Panahon niya. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, nandyan na yung Pogo or kumbaga, bago pa naupo si Pangulong Duterte, nandyan na yung Pogo. Mas lang siya, mas na-highlights lang siya dahil nga dumaan tayo sa pandemya. At alam naman natin na wala talagang trabaho na physical ang online gambling ng Pogo na yan, ang parkyano niyan China. So internet lang yan ang nagpapagana dyan, pero dahil doon, kahit paano yung Pilipinas nakasurvive. Diba? Dahil sa naging maigpit yung regulation tungkol dyan sa Pogo,
na-utilize or sabihin natin na-handle ng maayos ng gobyerno. Pero nung naupo na itong si Bongbong Marcos, doon nasira ang Pogo. Kung ano-ano na yung mga naririnig natin, may mga kinikidnap, prostitusyon, di ba? Yung mga kriminalidad tungkol sa Pogo. Lumala at nagkaroon yan nung panahon niya. Tapos bila isinisi kay Pangulong Duterte lahat na nangyaring hindi maganda sa Pogo, ang ending, ibinan nila yung Pogo. Di ba? So, ilan ang nawalan ng trabaho dun sa Pogo? Ngayon, para maging sabihin natin masalo yung mga nawalan ng trabaho sa Pogo, ibinida nila yung Pigo. Yung nga yung sugal na yan dito sa Pilipinas, yung hindi ko matandaan yung ibig sabihin ng Pigo pero yun yung ipinilit sa Pogo. So, ayaw nila sa China, gusto nila yung mga Pilipino, yun ang malulong. Ngayon, ayaw nilang i-admit ni Bongbong Marcos na yung online sugal na yan, talagang masama na yung epekto sa mga kababayan natin, sa mga katoto natin, na ultimong mga bata, nakaka-access na pagdating sa online gambling na yan. Dahil nga sa pagpupromote ng mga influencer. Siyempre, yung mga bata, iniidolo yung mga influencer, so sila mismo nakakagamit, nakakapaglaro ng illegal na, hindi naman illegal, pero dahil nga gobyerno yung nagbigay ng pahintulot, di ba? Na-addict yung mga bata. So same thing dito sa sinasabi nga ng Ma'am Eden Santos na yung addiction masama sa kabuhayan, sa pamumuhay ng mga Pilipino. Pero si Bongbong Marcos hindi niya ina-admit yung problema pagdating sa online gambling. At kinukumpara niya ito sa kanya na parang sa kanya naman hindi naman siya namemerwisyo dahil nga meron naman siyang pera. So, bakit pa kailangan iban? Hanapin na lang yung solusyon para itong sa online gambling maging kumbaga i-regularize na lang para lagyan ng mga safety na batas para hindi ma-access ng mga bata at maging maayos daw yung pagsusugal ng mga Pilipino. Pero pag-aralan natin ng mabuti. Huwag tayong basta pabigla-bigla yung tinatawag. We have to be measured in our responses. If it comes down to a ban, then we will ban. But so, hindi talaga ibaban yan basta-basta. Dahil marami nakikinabang mga mambabatas yan. At sinasabi nga ng iba, yung ibang mambabatas nga may-ari pa ng mga online na gambling na yan. At ang balita nga natin kahit yung GSIS namuhunan sa online gambling, yung nga lang nalugi at hindi alam yan ni Bongbong Marcos. So gumalaw yung GSIS, nag-invest sila ng walang kaalam-alam ng presidente natin at nalugi yung investment na yun. So ganyan po kahina ang ating presidente na hindi alam ang nangyayari at ikinukumpara niya yung sarili niya sa nangyayari tungkol nga sa online gambling. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.